Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shoutout muna tayo kay RBA Black Wings Game Farm, Camarines Sur, Salvador Ocampo, Arben Lumayog, Juventino Labrigas, at saka itong kababayan ko na si Idirek Oblin, taga Tigbaw sa Muga del Sur. Pag makarinig talaga ako nito mga Tigbaw, matubod talaga, mamiss ko ang lugar na ito mga kaibigan kasi napakaganda po itong mga lugar na to. Magaganda po sila, maganda mag-alaga ng mga manok doon mga kaibigan kasi napakalamig po na area. Kasi itong Tigbaw mga kaibigan, kapitbahay ko lang ito ay medyo ano lang po, kapitbahay ng lugar ko po, medyo ano lang ba mga kaibigan, malapit lang ba. Kaya pag makarinig ako ng mga ganito ay talagang namimiss ko yung lugar na yun. Kasi yung Tigbaw, naglagay din ako dito ng ano yung computer mga kaibigan, yung mga tikin dati po. Hinagyan ko ng computer po din, tapos mag-ano ako sa every weekend po, magkuha ako ng mga yung mga kuwin po mga kaibigan. Kaya yun po. Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Itong pag-usapan natin ay itong ano na po, napaka-simple lang naman ito. Talagang anuhan din natin ng sagot kasi may alam din tayo dito. Ano ba daw ang tamang edad na para magbunot tayo ng ano mga kaibigan, itong mga buntot ng ating mga manok po. Kasi po dati mga kaibigan ay hindi ko naman ito gawain, na anuhan ko lang ito sa mga kaibigan, sa ating mga kaibigan din. Kasi pag binunutan mo yung manok mo mga kaibigan, ano ba ang tamang edad magbunot? Kasi ang mga manok na binunutan mo ng buntot mga kaibigan, pagdating ng mga 6 to 7 months old, ay talagang ano na yun, ay talagang medyo ano na mga kaibigan, medyo mature na po yung mga buntot nila, lumalapad na po at saka lumalago na po mga kaibigan. Kaya medyo maganda sila tingnan po, para silang mga age-cock na mga kaibigan. Dati hindi ko naman ito, pero nung na-experience ko mga kaibigan, talagang maganda po ang resulta mga kaibigan. Medyo maganda na yung mga buntot nila, lumalapad na, para silang mga age-cock na po. Pero may tamang edad dito mga kaibigan, para eksaktong edad para mabunutan talaga sila. Itong magkaedad sila mga kaibigan ng 3.5 months po mga kaibigan, yun talagang pinaka-eksaktong edad po. Kasi pag magbunot ka naman ng 3 months old, parang ano pa mga kaibigan, parang early pa po. Kasi pag magbunot ka doon mga kaibigan, hindi pa abot ng 7 months mga kaibigan. Pagdating ng 7 months po ay talagang hindi pa develop yung mga buntot, talagang kulang pa mga kaibigan. Pero pag magbunot ka ng 3.5 months mga kaibigan, pagdating ng 7 months old mga kaibigan, makikita mo talagang parang nag-mature na yung mga buntot nila po. At saka kung magbunot ka naman ng mga ano mga kaibigan, 4 months old, medyo naglagas na yung iba, hindi mo na nabantayan, tumubo na yun mga kaibigan, yung mga ganun na, kaya hindi ka na makabunot po. At saka ang tanong mga kaibigan, pag magbunot ka ng 3.5 months old, yung mga nakatubo na doon mga kaibigan na medyo bagong tubo lang, bunutin pa rin ba ulit? Bunutin mo pa para magsabay sila mga kaibigan? Sa akin po hindi na po, pabayaan ko na lang yan. Yung mga medyo maplastic na talaga, yun lang ang bunutin ko po. Kasi magdugo yun mga kaibigan, baka may tendency pa mabulag yun mga kaibigan. Ibig sabihin mabulag mga kaibigan, hindi na makatubo po. Talagang masarado na sila po mga kaibigan. Kaya yung mga manok na binunutan natin na edad sila ng 3.5 months old, iwasan natin sila mga kaibigan, ilagay natin sa medyo may mga buhangin po. Kasi yung mga buhangin, yun po ang makapasok dun sa mga butas mga kaibigan na nabunot yung buntot mo, ay doon po ay talagang matakpan yun mga kaibigan. Ang tawag namin doon mga kaibigan ay mabulag po, hindi na makatubo, ay talagang wala na, bulag na mga kaibigan, hindi na makatubo po. Kaya iwasan natin sila ilagay sa mga may buhangin po, kasi ang mga manok kasi mga kaibigan, mag sunbeating yan, maligo yan sa buhangin, mapasukan yung yung hole doon mga kaibigan, ay hindi na makatubo po. Kaya mabulag, iwasan natin. Dapat yun, ilagay natin sa mga medyo may mga damuhan po. Kasi yung damuhan, napakaganda yun sa kanila. At saka na natin ilagay pag medyo nakita na natin yung medyo tumubo na po. Kasi pagdating ng mga 6 to 7 months old dyan mga kaibigan, ako, magtaka ka mga kaibigan, parang mature na po yung mga buntot nila. Medyo lumalapad na at saka lumalago na talaga mga kaibigan. Kaya dati hindi ko gawain yan na magbunot, pero yung nakita ko mga kaibigan, na-experience ko po, lalo na pag commercial breeder ka, talagang gawin mo yun mga kaibigan. Kasi
kasi pag ang manok kasi pag medyo malalago na yung mga buntot, naglalapara na parang edad nila mga kaibigan ay parang nakapaglugo na sila ng isang bisis po, yung mga 18 months old, ganun, parang ganun ang mga edad nila mga kaibigan. Kaya sa akin, magbunot kasi ako kasi tayo ay commercial breeder naman, ay napakaganda po tingnan po. Kahit mga 7 months pa sila, 8 months man, ako talagang nagtaasa na po mga kaibigan, lalo na sa mga sweater po, nako, napakaganda po mga kaibigan. Kaya yun lang po, yun lang ating mapag-usapan sa araw na to. Kahapon pa lang kaibigan, naipakita ko yung ano po, may nagtanong kung magkano daw yung mga stag. Hindi po, kasi ano yun, kasali yun sa pahulugan mga kaibigan. Yung ang ano yun, ang medyo available doon mga kaibigan, yun lang kay Irwax na babae, yung street golden boy. Yun po, ipaulian lang ako yun mga kaibigan, kasi medyo ano na po, okay naman sa akin. Marami naman tayong babae dyan, ang mga street golden boy din. Maganda yung kay Irwax mga kaibigan, maganda po yung mga palabas doon. Saka mura lang yun mga kaibigan, 5K lang yun. Kasi pag maghulog ka ngayon mga kaibigan sa mga maghulog ka, aabot ng 12,000. Totoo yan. Saka yung broodcock ko mga kaibigan ay talagang po sharing din yun, kasi gusto ko ibinta mga kaibigan, kasi para magamit din natin mga kaibigan, makakuha din tayo ng ibang bloodline. Kasi bata pa yun, 1 taon pa yun nagamit ko yun mga kaibigan. Ibinta ko lang ng kaibigan, yung 20K po. Kung sino may interesado yun, punta lang kayo sa messenger ko po mga kaibigan. Ay napakaganda ho ang resulta doon, lalo na pag yung dalawa ay pares mga kaibigan. Ako, napakaganda po ang mga offspring doon mga kaibigan. Saka may mga palo talaga, kahit lumalabas mga pure sila po. Nako, totoo yan mga kaibigan. Hindi naman tayo dito magsabi na hindi totoo mga kaibigan. Yun lang ang pinahawakan natin mga kaibigan bilang isang breeder po. Kaya yun lang po mga kaibigan. Magandang umaga sa ating lahat po.